Magandang hapon po, isang makadiyos na pagbati po sa hapong ito. Ngayon po ay araw ng linggo sa buwan ng Ugos. Isang pahinga po sa trabaho. Ang iba po ay nakikita natin na sa beach, no? Ang iba naman po ay spend their weekends, minsan doon sa mga farm o kaya sa mga resorts o sa mga saan pa man na magandang lugar, magandang tanawin. Ang iba naman ay nagra-rides po. Ngunit kung dalahin po natin doon sa espiritual na bagay, ito po ay ang tinatawag na pahinga para po bigyan natin ng oras ang ating pananampalataya, pag-worship po sa ating Panginoon na buhay. No? Sapagkat sinabi po sa Biblia, sa Matthew chapter 6 verse 33, if we seek the God first in our lives, and all things shall be added unto us. Okay? Bagamat ay pahinga po tayo sa trabaho ngayon, no? Ngunit hindi po tayo magpahinga para ipalaganap ang salita ng Diyos. So, ang topic po natin o ang pag-uusapan natin sa Bible study na ito ay patungkol po sa Book of Proverbs chapter 3. No? Alam naman natin na ang Book of Proverbs ay traditionally attributed to King Solomon, kung saan ay known po siya is God-given wisdom, no? Isang kilala na isa sa pinakamatalinong hari po sa kasaysayan, no, na naisulat po sa banal na kasulatan ay si King Solomon. Dahil hiningi niya po ito sa Panginoon, nabigyan po siya ng karunungan at kaalaman. Isa po dito, nitong pag-aralan natin mamaya chapter 3, isa pong turo, no? Kumbaga, ini-address niya, no? Naka-address ito sa isang batang lalaki o isang bata or a young person na posible po according to the studies o according to sa ibang preacher na ay posible po na ay isa sa mga anak ni King Solomon. Isa sa mga anak ni King Solomon kasi nga kung mabasa po natin sa chapter 3, no, ditong banda mula sa chapter 1, no, chapter 2 hanggang, kung hindi ako nagkakamali, hanggang chapter 5 ata ito, no, sa Book of Proverbs hanggang 7 nga, no? Makikita mo ang salita dito hanggang chapter 7, mula chapter 2 hanggang chapter 7 ay palaging nauuna po sa verse 1 ang my son, no? Kaya na-conclude nila na ito ay mensahe po ni King Solomon, isang turo po ni King Solomon sa kanyang anak, no? About itong ano ang dapat gawin. Tulad na lang po dito sa chapter 3, verse 19, na yung patungkol po na i-honor natin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating kayamanan po. No, kung ito po ay galing naman po sa Panginoon, ay naniniwala po tayo
sa sa aklat po ng sa Biblia po mula Old Testament hanggang New Testament na ito ay galing sa Diyos dahil po sa John 1:1 may binanggit po siya na patunay na ito ay galing sa Diyos. Sabi niya, "In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God." So, meaning to say, mula Genesis hanggang Revelation, it is coming from God po, no? Galing po ito sa Diyos. So, ang pag-aralan po natin ay patungkol po sa chapter 3 mamaya, no? Sa 9 and 10. Kung saan po sa 9 and 10 ay inintroduce po ni King Solomon, no, ang isang prinsipyo na kailangan po natin i-honor ang Panginoon through our positions. No? Kung ano po ang sitwasyon na meron tayo, estado na meron po tayo. Nabanggit pa nga niya ang first fruits dito. No, pag sabihin natin first fruits, it means referred to the first and best portion of their harvest which they were commanded to offer to the Lord. No? Ito po ay makikita natin sa Exodus chapter 23 verse 19 at Deuteronomy 26 verses 1 to 3. Ito po ay isang paniniwala natin. It is an act of faith and gratitude kung saan ina-acknowledge natin ang lahat po ng biyaya ay nanggagaling po sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, purihin po ang Diyos na buhay na siyang may akda, na siyang may likha nitong langit at lupa. No? Sa lahat po ng nakikita natin dito sa ibabaw ng mundo, ito po ay galing sa Diyos. Amen. Kaya patuloy po tayo sa pag-aral sa Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Sabi niya, "Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine." Hallelujah. Praise God. Basahin naman natin ito sa NIV version. So, meron din ako NIV kasi yung kanina, English Standard Version. Sa NIV naman natin basahin para makuha talaga natin, no, ang pinaka hindi man natin kasi iba-iba ang interpretasyon ng pagkasulat sa English. But kung basahin natin sa iba-ibang version, ito ay makukuha po natin ang pinakapunto. Sabi niya dito, "Honor the Lord with your wealth, with the first fruits to all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will be brim over with new wine." Hallelujah. Purihin po ang Diyos na buhay. At basahin naman po natin ito sa Tagalog na sinasabing magandang balita Biblia sa Proverbs po. Proverbs po in Tagalog is kawikaan. Sabi dito sa kawikaan, Kabanata 3, mga talata 9 hanggang 10, sabi niya, "Si Yahweh ay handugan mo, bahagi ng kayamanan, pinakamainam na ani mo sa kanya ay ibigay. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan." Hallelujah. Purihin po ang Diyos na buhay. Dito naman po sa Bisaya, anong sabi niya? Upang sa mga Bisaya naman natin ng mga kapatid, may sinabi siya dito, Proverbs chapter 3 verse 9 and 10, sabi niya,
9 and 10. Pasidunggi, ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Hallelujah. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig, kamalig din ang tawag, ug manubra ang imong bino. Hallelujah. Talagang sobra-sobra po. Abundant blessing. So, dito po mga kapatid, sa sinabi kanina sa NIV version, no? Dito tayo kukuha sa NIV version. Balikan lang po natin. Sabi niya dito, kanina ulitin ko lang pagbasa, nabasa natin to. Sabi niya, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will be brimmed over with new wine. Hallelujah. Praise God. So dito po, sa verse 9 po, kung saan po ang Panginoon, kasi kung ito ay mensahe ni King Solomon, that time sa kanyang anak man, o sino ba ang ina-address niya, kasi may possibility na anak niya. But ito po ay mensahe din ng Panginoon sa atin. No? Kung ito po ay mensahe ng Diyos sa atin, makinig po tayo. So ito po ang sinabi niya sa atin. So meaning, God encourages us. Kung saan ini-encourage po tayo to honor God not only with words and worship, hindi lang po sa pananalita natin, no? Yung pag-share natin ng salita ng Diyos para sabihin po na tayo ay tunay na mananampalataya, tayo ay share sa pamamagitan po ng evangelism o kaya nagiging testimony po tayo kung paano po tayo, no? Kung sino at ano po si Jesus sa buhay natin. Kumbaga nagkaroon po ng identity, no? Na tayo ay born again Christian. So sinabi po doon na hindi lang po ang honor natin sa Panginoon ay hindi lang po sa ating mga salita, bagkus ang salita po ay siya po ang pag marinig po natin ang salita, so siya po ang makapagbigay sa atin ng kalayaan dahil narinig natin ang katotohanan. But dito po, ang Panginoon po ay nag-encourage sa atin na hindi po natin siya i-worship through words lang po, no? But also with our material resources, no? Hindi lang po kung tayo po ay totoo na born again Christian, hindi daw po pwede na pamamagitan lang ng ating salita at pagsamba o worship, kundi mayroon din po kalakip nito, kundi ang ating mga material resources po. Ano ba ang mga material resources na ito? Kung ikaw po ay regular na nagsasahod, trabahante ka, you have a regular resources with your salary, bonuses, etc. Then kung ikaw din po ay you have a farm, we have material things through the income o abot ng farm mo, no? Whatsoever, kung ano man po ito, in all-compassing na po ito lahat, package na po ito lahat. Kung may karinderya ka, o anong negosyo meron ka, kasali na po dito. So, nabanggit po niya ang first fruits. Kasi nga, nabasa din natin. Pagsabihin po natin mga kapatid na first fruits, ito po ay ang pinaka-the best
o kaya ito ay pinakauna po na nare-receive natin, ah, na galing po sa kung ikaw ay nagpa-farm ba, ito ba isang sahod 'no, one of the best portion, bigyan kita ng sample, one of the best portion. For example, may apat ka o tatlong 100, ang isa bagong salapi, malutong siya. Ang pangalawa medyo luma na, ang isa medyo punit-punit na. So kailangan you need to decide po mga kapatid, kung saan yung pinaka-the best doon. Alangan naman yung punit-punit ang ibigay mo, kumbaga mag-offering ka. So yung pinaka-the best, bigyan kita ng sample, may 6 ka na baboy. Klase-klase yan, may mataba, may malusog, may hindi tumutubo dahil nagkaroon ng sakit. Kung for example, may church anniversary o Thanksgiving sa church, saan ang ibibigay mo? Siguro yung hindi na lumalaki 'no, yung masakitin pa, parang sabi mo, hindi mo mapirahan. May mga gano'n, hindi natin puwede na sabihin na grabe naman tayo makapag-judge, pero hindi natin maiwasan may mga gano'n na mga mindset para bang sobra na ba, yung ano na lang yung natira, kumbaga yun ang the right term. Then, ang ibig sabihin din dito na, first portion na ating natanggap, nung matandaan ko ang lolo at lola ko, kasi may upland kami 'no, may mga palay pero hindi siya sa, ah, ano tawag dun, yung sa farm na yung basakan galing kundi yung sa, ah, highland 'no, sa upland, tinatawag na upland. Nung nagkaroon sila ng first harvest, grabe kasi noon, isang area lang aabot ng 100 plus yung kumbaga yung abot mo, yung harvest mo. Hindi talaga nila ipamimigay, although ibang pamaraan yung pagsamba nila sa Panginoon nila kasi ang ginagawa nila, saingin nila 'no, saingin nila ang bagong harvest na palay, then magkatay sila ng manok, baboy, then ilatag nila sa misa at dasalan niya. Para bang yung sa lumang panahon 'no, yung nasa Old Testament, kung paano nag-alay ang sila Moses noon, sila Abraham noon, gano'n din po ang estilo ng pag-alay ng aking grandparents noon. Na-witness ko 'yan nung when I was and siguro nasa 7 years old, 8 years old ako din pagkatapos, ah, niyang magdasal, inaalay sa Panginoon, pakain na sa amin. Pero hindi po 'yun pala kasi hindi ko pa man alam yung katotohanan noon, wala pa tayong alam sa salita ng Diyos. So, 'yun ang pamamaraan nila na pagpapasalamat sa Panginoon. Then ang next harvest saka na sila namigay. So, 'yun po ang ginawa nila, pero hindi man lahat sinaing but nagsaing lang sila ng parts doon 'no, parang, inaalay nila sa Diyos na sinasamba nila. So, parang gano'n din po ang sa kasalukuyan, ang tinutukoy po na first fruits na ibigay natin ay hindi po yung, ah, gano'n but ibigay po natin kung saan po tayo nasambahan, 'no, kasi sabi doon, walang pagkain ang Levites 'no, walang pagkain yung shepherd na andoon na tayong mga sheep pinakain ang ating mga kaluluwa. So, kailangan bigyan po natin no one of the portion kasi kung nagpakain ka po, anumang pamamagitan niya, harvest ng farm natin o financially sa salary mo, para ka rin nagpakain 'no, parang binabalik mo lang sa Panginoon ang kaniyang nagawa sa buhay natin. Then, itong verse 10 naman is a promise of blessing, ano, ito po ay, ah, pangako po kung unahin po natin ang Panginoon, if we put God first in our giving, no, yung sa ating tithes and offering,
Ito po ay pangako po ng biyaya. Ito po ay nangako po siya na isusupply niya po ang ating pangangailangan abundantly, no? Kumbaga, beyond, no? Exceedingly abundantly, kumbaga, not always just materially, but in ways that sustain us fully. No, hindi man yan literal na material na mga bagay, but nasusustain niya kung saan tayo, no? Kung saan ang tao ay may limitasyon sa lahat ng bagay, but ang Diyos, ika nga sabi ng Ephesians chapter 3 verse 20, He is that God who is able to do exceedingly abundantly beyond we ask or things. Meaning to say, limitless siya. So lahat ng bagay ay nasusupply niya po. Lalong-lalo na po ang needs natin, material na pangangailangan natin. Kung nagkulang ka sa tuition fee mo, God will supply it, no? Bill mo sa hospital, God will supply it also. Kung pangbayad mo sa kuryente, tubig, o anumang klaseng bayad yan na pangangailangan mo at sa buong mong pamilya, God will supply it. Din may tinutukoy po siya dito sa verse 10, sabi niya, sa English Standard Version, sabi niya, then your barns will filled with plenty, no? And your vats will be bursting with wine, no? Puno daw. Yung kamalig mo, punuin daw. Then yung isang container daw, sabi niya, yung vats, meaning to say, referring to a container, bursting with wine. Alam mo ba ang tinatawag na bursting dito ay yung sasabog siya? Para bang ah, para bang tubig ba dahil napakalakas ng isang tubig ay puputok po ang hose dahil umaapaw po siya. I mean sa sobrang lakas niya, no? Kumbaga hindi na akma ang papasukan ng tubig dahil sa bilis ng yung daloy ng tubig. Kaya puputok siya. Ganun po niya uh, example po ang term na bursting. But dito sa New International Version na translation, nagbanggit po siya ng barns filled to overflowing. Meaning to say, ito po ay refers to abundant provision. So much, meaning to say, so much harvest that your storage overflow. So meaning to say, sobra-sobra po. Kung ang tao, nag-expect po siya ng 60 kasako lang ang harvest niya sa palay, is parang example natin ang description na yon, no? Pero sa Diyos, hindi po. Times 3 po. Ang 60 mo, hindi lang 120 but 180 sacks po. Ganun po ang pagpapala ng Diyos. No? Ang gina-expect mo, tulad ko, aabot yung allowance ko, gina-expect ko, 5,000 na lang ang matira ko. But in God's po, sa Panginoon, mayroon ka pa pala 8,800. So kung may bibilihin ka ng sapatos sa anak mo o cellphone, mabili mo pa, may pambili ka pa ng bigas, nabilihan mo pa ng pangregalo mo sa birthday niya, may bigas pa. So, ganun po, mag-bless ang Panginoon. Sa nung unang panahon kasi, sa panahon po ng in ancient agriculture life po, sa panahon po ng sa agrikultura po sa Israel that time, ang kamalig po, no, or barns, ang tinatawag na barns, it symbolizes stability po. Meaning to say, matatag. Pag may kamalig ka, kahit noon, yung lolo at saka lola ko, sinisiguro talaga nila na yung imbakan nila o ang storage or yung kamalig, tinatawag kasi kamalig talaga ang tawag noon. Meaning to say, imbakan siya ng mga palay na ito ay aabot ng ilang buwan sa panahon ng tag-ulan, may talagang masustain ang pagkain. So, imbakan po siya. Ang tinutukoy po dito, pag meron ka po dito, meaning to say,
matatag po ang isang pamilya na meron nito, meaning to say hindi po siya nagugutom. Ganon din po nung unang panahon, no, sa Israel that time. So, meaning to say, food secure din po na talagang kahit anong mangyari, basta hindi lang masunog. Kaya nga nagkaroon ng joke-joke, no? Naging biruan na basta hindi lang masunog ang kamalig, okay, meaning to say may makukunan pa siya. Kung sa atin ay bank deposit po, kung sa henerasyon natin ngayon, no? Sa kapanahonan natin ang importante ang ATM may laman o kaya ang bank account may laman. So, ganun po ang biro-biroan. So, meaning to say, ito po ay blessing. So, dito po ay, kung intindihin po natin, ito po ay God's blessing, no, sa anuman larangan po ng ating trabaho. Kung ikaw po ay panday, mason, o nag-o-office ka, if we put God first in our life through our tithes and offering, kung anumang klase niyan, no, na paghahandog, talagang hindi po tayo nababahala kasi nagkaroon po ng food security, stability. So, yun po. Yung nababanggit po dito, may nababanggit po siya yung bats, no? Yung bat will brim over with new wine, no? Bagong wine, no? Bats will brim over with new wine. Pag dito kasi sa Biblia, kung titingnan mo po ang history kahit sa kapanahonan noon, ang inumin po is a symbolic of joy, celebration, and prosperity. So, meaning to say, pag mayroon pong handaan at may wine nung unang araw, ito po ay simbolo po, no, ng kasiyahan. Hindi lang kasiyahan, but sineselebrate po ang abundansya, no? Yung abundant life po. Hindi lang abundant life, but meaning to say, victorious life po, no? Isang victorious po sa larangan po, kung anuman ang sitwasyon na meron ka, meaning to say, you are victorious. It symbolizes wine, no? Ito po ay ang pagkaroon po ng inuman, kasiyahan po, dahil po may na-accomplish kayo, no? Maging masaya po, maganda po ang resulta. So, yun po ang ibig sabihin. Kung sabihin naman natin, kung ano ang vat, ibig sabihin po ng vat, ito po ay isang container, no? Lalagyan ba? Kung saan po ang grapes po, ito po ay kinukolekta at piniferment po, no? Nagkaroon ng fermentation po dyan hanggang sa nagiging alak po siya sa kalaunan. So, yun po ang lalagyan niya. So, mga kapatid, ang sentro po ng mensahe natin ngayon ay about po kung paano po natin, no, ina-acknowledge, kung paano po natin ni-recognize ang Panginoon, kung paano po natin pina-priority, no? Sa panahon po na nagsasahod tayo, sa panahon po na naka-harvest tayo, kung naalala din po ba natin ang Diyos. So, meaning to say, ang sinabi dito, kaya nga sabi ko kanina sa Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and these things shall be added unto you. Hindi lang seeking through worship God, no? Magsilbi sa kanya, but seeking of righteousness, no? Po pagbibigay po ng tithes and offering, it is a righteous way po, no? Isang magandang pamaraan po. Gaya na po ng sinabi ng Malakay 3:10, no? Na i-try natin, no? I-test natin ang Panginoon sa pamamagitan po ng tithes and offering. So, pag ginagawa din po natin yan, kasama sa righteousness na pag-seek natin ay ang pagbibigay po, pag-priority sa Panginoon. Ang lahat ng mga bagay po ay babalik ng Diyos. Hindi lamang tama-tama, kundi overflowing po. Kaya nga magkaroon ng bursting sa pitaka mo. Sasabog yan.
dahil hindi mo alam kung saan galing ang pera na yan, no? Blessing po ang pinag-uusapan dito pag unahin po natin ang Diyos. So, kaya sa buhay natin, kailangan ituro natin ang magandang pamana sa ating pamilya bilang isang padre de pamilya kung ikaw ay ama or vice versa, isang ina o sabi natin magulang, parents. Ituro natin sa ating pamilya na ang lahat ng bagay po na nakukuha natin ay galing po sa Diyos. So meaning to say, we will always priority God, no? Kahit anuman po ang mangyayari. Pangalawa, i-encourage po natin ang ating mga anak, no, ang ating pamilya, na magkaroon po tayo ng regular tithing sa church kung saan tayo or share with those in need, no? Hindi lang dahil tapat tayo nagbibigay sa Diyos, kundi marunong din tayo magmalasakit, no? Yung magbigay tayo sa kapwa natin, no? Yung walang-wala talaga, yung alam mo na walang kapasidad, walang capable na magawa talaga niya. So meaning to say, hindi lang ang tao ang ino-honor mo, isa din yan ang pamamaraan na nag-honor ka sa Panginoon po. Hindi lang dahil sa panahon na okasyon ngayon, panahon ng bigayan, December o kaya yung may mga ibang pinaniwalaan nila na dahil ito sineselebrate natin, so doon tayo maging mabait. Hindi ngayon, meaning to say, dapat nasusustain po natin yan sa pang-araw-araw na buhay natin. Then, lastly po, pangatlo, kailangan ipaalala po natin, no? Mas maganda kasi sa pamilya na una, ipaalala natin na ang pagiging mapagbigay po natin at pagsunod po sa ating Panginoon o sa salita ng Diyos, ito po ay nagdala po ng blessing po. Ito po ay blessing po ang ibabalik po ng Panginoon sa atin. Hindi man ito instantly, agad-agad, but in His perfect time. No, I have a testimony in my life. No? 10 years ago, I have a vision. Sabi ko, that this landlord, wala akong pera, makukuha ko ito. It will cost, no? Ang presyo nito is millions, sabi ko. Or, no, 7 years ago, sabi ko, kailangan makuha ko ito na kasi balang araw dito ako magtatayo ng building, the retirement place of my families. You know, mga kapatid, 2.6 million po ang halaga ng lupa lahat at may isa pa akong nabili. So, sabi ko, I have no money but God, I know God will provide this to me. Then hanggang ngayon, salamat sa Panginoon, at least 75,000 na lang ang kulang ko sa lahat ng lupa na nabili ko na it will cost more than 2 million. No? 75,000 na lang ang kulang ko. At ito'y hindi ko nire-recognize na galing sa aking lakas, kundi ito ay galing sa Diyos. Bagamat may regular tayo na sahod, may sideline tayo ng mga negosyo na pakunti-kunti, but palagi ko ito ni-recognize na ito ay galing sa Diyos. No? Hindi naman natin ito madadala. So ano ba ang ibig kong sabihin dito? Ang ibig ko iparating dito, based on my experience, pag Panginoon pala ang unahin natin sa lahat ng mga bagay, no? Pag marunong lang tayo maghintay in His perfect time or in His best plan po, at darating po ang tamang panahon na ibibigay ng Panginoon. Maraming salamat po, naway sa 30 minutong pagbibigay natin ng salita ng Diyos, ito po ay nakapag-encourage po sa bawat isa. So in my encouragement po, suggestion, na sana po ay magbasa-basa po tayo ng salita ng Diyos, dahil dito po sa Word of God, tinuturo po dito ang katotohanan, no?
And maintindihan po natin 'pag nagbasa lang po tayo araw-araw, maintindihan po natin kung anong wisdom po, ano ang conviction ng Holy Spirit na ituturo natin. Sana po itong salita na ito ay maririnig po not only dito po sa lokal na lugar lang kung saan tayo nakatira but in the whole world sapagkat ito po ay via YouTube, no, live na dapat po tayo bilang isang padre de pamilya, tayo po ang mangunguna, no, diyan sa pananampalataya. Then tayo po ang dapat nakikita ng ating mga anak na magiging generous, ah, mapagbigay, no, sa lahat ng bagay. Kasi dapat ililid natin sila para pagdating po sa henerasyon na kapanahunan nila kung hindi pa babalik ang Panginoon, ay lalaki po sila na may wisdom at takot sa Panginoon. Magandang hapon po sa lahat.